Tuwing mag-i-ring ang kanyang cellphone ay bumibilis ang pintig ng kanyang puso. She was hoping against hope na si Jess na ang tumatawag. Pati ang telepono nila sa bahay at opisina ay siya palagi ang sumasagot. Thinking na ang binata nga ang tumatawag. Pero magdadalawang linggo na simula nang umalis ito, pero wala pa rin siyang balita rito. Gusto na niyang mawala ng pag-asa. Paano kung hindi na ito bumalik? Paano kung nakahanap na ito ng ibang babae, ng bagong pag-ibig, babaeng may malawak na pangunawa? Hindi kagaya niyang masyadong narrow-minded at mahirap paliwanagan. Gusto niyang umiyak habang iniisip niya na ganoon. Sabay dasal na sana ay huwag mangyari ang kanyang iniisip. She was still hoping na hindi pa huli ang lahat para sa kanila ng binata. Pinipilit na lamang niyang maging normal ang takbo ng kanyang buhay. Pinipilit niyang ibalik sa dati ang sigla ng kanyang katawan. Pero kahit anong gawin niya ay ganoon pa rin ang kanyang pakiramdam. Pumapasok siya sa supermarket for that sake nagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang may-ari niyon. Kumakain siya for the sake na malamnan ang kanyang sikmura. She had nothing in mind but Jess. Nasa huli talaga ang pagsisisi. May binalita ang kanyang mami nang nag-aalmusal sila isang umaga. Tumawag si Kulasa, anito. Sa darating na linggo pala, yung annual reunion ng Dizagan Clan. Tinatanong kung anong sagot natin. Kay Daddy Tot nakatingin. Gaya ng dati, isang lechong baka at 2 lechong baboy. Sagot ng kanyang daddy. Sige, tatawagan ko na siya bukas para sabihin doon na sila sa Laguna mag-order. Babayaran ko na lang pagdating natin doon. Join anak, sabihan mo na si Leonie na hindi ka makakapasok sa linggo, kaya kailangang huwag mag-off ang sino man kinasali at Fe. Mami, baka hindi na lang ako sumama, sagot ni at bakit? Taon-taon ay kumpleto tayong pumupunta roon. Wala na nga ang kuya mo, pati pa naman ikaw, hindi ka rin pupunta? Para kasing wala na akong ganang umattend. Bakit? Dahil lolokohin ka na naman ng mga tiyahin at pinsan mo? Huwag mo na nga silang intindihin, pakli ng kanyang daddy. Hindi ako papayag na hindi ka sumama. Minsan lang sa 1 taon kung mangyari ito. Kaya huwag na huwag kang hindi sasama. Hindi na siya nakipagtalo sa mga ito. Sumang-ayon na lamang siya sa gustong mangyari ng mga ito. Kumpleto na naman ang mga miyembro ng Dizagan Clan. Habang ang lahat ay nagkakasayahan sa kainan, kantahan, inuman at tawanan, siya naman ay nasa isang sulok lang at nakatingin sa mga ito. Naalala niya doon sila nagkakilala ni Jess at doon din nagtapos ang kanilang relasyon. Lalo siyang nalungkot nung makita niya ang kapatid nitong si Ruel habang masayang-masayang hinahaplos nito ang tiyan ng kanyang asawa. Nilapitan siya ni Cheska. Ate Joan, bakit narito ka? Bakit hindi ka makasaya sa amin? Kaninang tanghali ka pa nagmumukmo. Paggabi na, ganyan ka pa rin. Wala ako sa mood eh. Si Kuya Jess pa rin ba? Tumango siya. Ngumiti ito. You must really love him, ha? Huli na nga, bago ko naamin. Paano mo naman nasabing huli na? Baka may nakita na siyang iba sa Amerika? Alam nitong nakaalis ng binata patungo sa Amerika. Hindi siguro, anito. Hindi ganoon kadaling makalimutan ka ng taong yun. Hindi natin masabi, malay mo, naiinis na siya sa sobrang pakipot ko. Huwag kang masyadong mag-alala, mahal ka nun. Magsasalita pa sana siya pero napukaw ang kanyang atensyon nang biglang magsalita ang kanilang Tia Berting sa beranda ng 2nd floor ng malaking ancestral house. Ito ang tumatayong Master of Ceremony at ang beranda ang pinaka-stage nila. Sandali kong puputulin ang inyong kasiyahan. May isang tao kasing bagong dating at gustong makisalo sa ating pagtitipon. Ang taong ito ay magiging kapamilya na rin natin sa malaot madali. Nilapitan kasi niya ako at may mahalaga raw siyang sasabihin sa atin. Narito siya, si Jess Montemayor. Napamulagat siya sa kanyang narinig at parang huminto ang pag-inog ng kanyang mundo nang makita niya ang binata sa gitna ng beranda. Hawak ang microphone. Gustong-gusto na niyang tumakbo at sugurin ito na yakap at halik, pero hindi niya magawa. Hinawakan na lang niya ang kamay ni Cheska dahil parang gusto niyang himatayin. Nagsimulang magsalita ang binata. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kung
nakigulo ako sa pagtitipon ninyong gabi. Gusto ko lang ho naman sabihin sa inyo na mahal ko ang isang babaeng kabilang sa inyong angkan. Maaaring nakagawa ko ng kasalanan sa kanya. It was an honest mistake. Lumayo ako at pinilit kong kalimutan siya, pero nabigo ako. Nung isang araw ay nakausap ko ang mami ko at sinabi niya sa akin, mahal din pala ako ng mahal ko. Hindi na ako nagdalawang isip Bumalik ako para hingin sa inyong lahat, lalo sa kanyang mami at daddy ang kamay ng babaeng pinakamamahal ko. Luminga ito at napako ang tingin nito sa kanya. Umiiyak na siya. Darling, will you marry me? Nagpalakpakan ang lahat ng naroon, sigawan at hiyawan ang sumunod. Ang kanyang tiya kulasa at iba pang mga old mates ay kanya-kanyang pahiran din ng luha. Gustuhin man niyang tumayo ay hindi niya magawa. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Hawak-hawak pa rin ni Cheska ang kanyang kamay. I told you, hindi ka matitiis ni Kuya Jess. Do you have something to do with this? Tanong niya rito. Slight lang. Feeling ko kasi may responsibilidad akong ayusin ang relasyon ninyo dahil naging dahilan ako ng breakup nyo. Tinawagan ko siya nung isang araw pero actually huli na ang tawag ko kasi alam niyang mahal mo siya dahil sinabi daw iyon ng kanyang mami sa kanya. Ang sinabi ko na lang sa kanya may reunion tayo ngayon and this would be the best time for him na makipagkasundo sa iyo. Pero oh my God, hindi ko ina-expect na ganito kadrama ang lahat. With matching marriage proposal pa and all that. Magsasalita pa sana siya pero nakita niyang nakatayo na ang kaharap ng lalaking mahal niya at miss na. Tumayo ang kanyang pinsan. I think kalabas niya na ako rito. Naupo ang binata sa kanyang tabi. Hinawakan agad nito ang kanyang kamay. I miss you and I love you. Umiiyak pa rin siya. I'm sorry, sabi niya. Hindi yan ang gusto kong marinig. I miss you too and I love you. Pagkarinig niyon, ay inangkin agad nito ang kanyang mga labi. Walang pakialam itong maski nakatingin ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. Bisperas na ng ika-30 kaarawang natapat ang araw ang kanilang kasal. Dahil sobrang memorable sa kanila ang Disagon Ancestral House, doon na rin nila idinaos ang kasal. Isang maranyang garden wedding iyon sa maluwang na bakuran. Doon rin idinaos ang reception. Nagmistulang reunion uli ng Disagon clan plus the Evangelista and Montemayor clans ang kanilang kasal. Sabi ng kanyang mga pinsan, mesmerizing ang kanyang itsura sa kanyang suot na backless wedding gown. Wala raw mag-aakalang nasa 30 anyos na siya. May dadaigin daw siyang 18-year-old kung ganda at kaseksihan din ang pag-uusapan. Ang kanyang groom naman ay super gorgeous. Sa suot nitong white Armani suit. Hindi na nila kinakailangan kumuha ng wedding coordinator. Sa dami ng kanyang mga kamag-anak na nag-aasikaso ng kasal, hinintay na lamang nila si Jess, ang date na pagpipilian nila ng idol. Sa party niya, wala na siyang mahihiling pa. Abot tayo nga ang kanyang ngiti. Umabot siya sa finish line. She bet the deadline of her heart. Ang sabi niya naman niya sa kanyang sarili, kung hindi lang talaga si Jess ang makakatuluyan niya, tuluyan na siyang magpapakatandang dalaga. Pagkatapos ay halos di matapos-tapos na reception, ay tumuloy na sila sa Maynila sa pad ng kanyang groom. Bukas ay tutulak sila sa Hong Kong para sa isang linggo honeymoon. Pagkatapos naman, naayos ng kanyang visa, saka sila tutungo sa Amerika. Pangiti-ngiti ang kanyang asawa habang pinagmasdan siya nitong nagtatanggal ng mga clips sa nanigas na buhok niya dahil sa spray na. Anong ningingiti-ngiti mo riyan? Kung tinutulungan mo kaya ako magtanggal nitong clips at init na ako. Gusto ko nang maligo at feeling ko bilasang isda na ako. Imagine, kanina pang alas 4 ng madaling araw akong nakagown. Alas 8 na ng gabi ngayon. Lumapit ito at tinulungan nga siyang magtanggal ng clips. Sabay tayong maligo ha. Kinabahan agad siya. Masaya ka? O nagpapakipot ka na naman? Tiningnan niya ito, Mr. Montemayor. Baka nalilimutan mo. Alam ko. Huwag na lang muna tayo magsabay maligo, saka na lang. Sige na nga, basta bilisan mo ha. Pagkatanggal ng hair clips ay tinulungan naman siyang tumubali ng kanyang gown.
Naiilang pa siya dahil unang beses pa lamang itong nalantad sa kanyang paningin. Niyakap siya nito at agad na humantong ang mga labi nito sa kanyang dibdib. Itinulak niya nito, "Hey, wait, maliligo pa ang tao eh." Napabuntong hininga ito. "Make it fast, darling, nahihirapan na ako." Napangiti siya, mabilis na tinungang banyo. Sinungaling siya kapag hindi niya inamin ang kanyang sariling hindi siya nananabik sa pagsasaluhan nilang pag-iisa ng kanyang asawa. Mabilis siyang naligo. Nang lumabas siya ay nakabathrobe na siya ng puti at may nakabalot na puting tuwalya sa kanyang ulo. Her husband was patiently waiting on the bed. Naupo siya sa harap ng salamin at sinuklay niya ang kanyang buhok. "Darling, tama na yan, halika na." "Tumutulo pa po ang buko. Matutuyo rin yan, halika na." Punong-puno ng kaba ang kanyang dibdib nang lumapit siya rito. Lalo nang hapitin siya nito at instantly ay tinanggal ang pagkakabuhol ng kanyang roba. Bukas ang day lamp, kaya nalantad dito ang kanyang kabuuan. "God, you're so beautiful." Bulong nito bago niya siniil ito ng halik. Napaigtad siya ng mapagtatong total naked na pala ito sa ilalim ng kumot, and he was in total arousal. He kissed her widely at ginantihan niya ang mga halik nito sa abot ng kanyang makakaya. Wala nang dahilan pa para hindi niya sundin ang utos ng kanyang damdamin. When he finally had her, noon niya lalong napagtantong hindi na panaginip lang ang lahat. Ganap na siyang babae. Siya na si Mrs. Jess Montemayor. They made love again and again that night. Walang sawang pinagsaluhan nila ang tamis na dulot ng pag-ibig. It was never too late after all for her. Nakahabol siya sa biyahe. May ngiti sa mga labing nakatulog siya habang nakayakap sa baywang ang kanyang asawa.